Hi guys! Welcome back to my channel, and for today's video, i-check natin kung gaano nga ba worth it itong nabili ko sa New Star. Ito yung parang tiyangge dito sa amin. Meron akong nakita na mini sewing machine. Yan. So, ang price niya is 49 pesos. Check natin kung okay ba siya. So, never pa ako nakatry ng ganito. Sa side niyan, sabi, sewing machine includes extra needles, thread spool, adapter, and instruction manual. Kasing laki lang siya ng sabon. Ganun lang siya kaliit. And so, meron siyang instruction dito. Nakalagay dito, number 1. Dala-dala yung number niya, oh. May Chinese, saka may English. Number 1, holding. Supporting the bottom of the machine with the 4 fingers of your hand. Then, putting your thumb on top of the machine or holding the machine tightly. So, ibig sabihin, pag ganyan ang andi dito pala instruction. So, later, tingnan muna natin yung nasa loob. So, meron siyang spool pin na kasama, saka needle threader. And then, ito na mismo yung napakaliit lang kasi laki lang siya ng stapler. Wala siyang brand. Nakaposition na siguro siya. Ito yung sinuded. Since nakakabit siya, i-try na natin kung tatahi siya agad-agad. Start dito sa baba, tapos tumaas, and then dito. Yan. Tapos meron siyang hook doon. Pinadaan. After na dito. Dito. And then finally dito na sa needle or karayom. Wala siyang kasamang piraso ng tela na pinag-sample. Sana mag-work. Kukuha lang ako ng tela. Okay, so ito yung sewing machine. Tinest ko yung mini sewing machine ko kung gumagana pa ba, and gumagana naman siya. Medyo tight lang yung stitches niya, but I will show it to you one of these days. Ipo-fold ko siya. So, ililift mo ito. Make sure na hindi gagalaw ito kasi konti lang yung space between dun sa karayom saka dun sa butas niya. Ito yung magpupush dito. Parang stapler. Tapos yung from back to front yung pasok ng sinuded. Kaya tapos kusa siya mag-move naman eh. Lang iba ng position yung ano ko. Anyway, for the purpose of showing lang kung paano siya mag-work, saka gumagana naman siya, which is nice. So, tanggalin na natin. So, yan. Ito yung pinaka-stitch niya. Tapos, ito naman ang likod niya. So, iba siya dun sa napuproduce na tahi sa So Simple. Chain stitches siya. Ang kailangan na nga lang is yung pinakadulo niya, ilalagay mo dun sa loop para malak siya. Kasi kung hindi, hahayaan mo lang na hindi siya nakalak, magkakalas siya. For me, okay yung stitch niya. Either pwede sa harap or sa likod. So, for easy repairs or kailangan ng madali ang tahi, pwedeng-pwede na to. So, madali lang pala siyang tanggalin. Then, bubunutin mo lang siya at ibabaon mong ganyan.
Yun nga lang, medyo rough yung mga edges nito. Wala tamang low quality lang siya. Pwede mong palitan ng metal bobbin galing sa sewing machine mo kung gusto mo. For seniors, kung malakas pa yung kamay sa pagganito, pwede. So, kailangan mo ding i-press ng maayos. Kung hindi, mag-i-skip ng stitches siya. Handy siya. Madali siyang dalhin kahit saan. Mas maganda yung nasa bobbin lang siya. Kasi nung tinry ko dun sa may sinulid, nahuhulog siya. Tapos, minsan naiipit pa yung sinulid dito. Kaya nagkukos siya ng pag-jump dito. So, ngayong umaga, tinry ko ulit gamit yung black na sinulid para sana ma-check ko kung talagang gumagana ba siya. So, okay naman siya. Ngayon na lang, ang gagawin ko is kakalasin ko ito. Make sure na magli-leave ako ng allowance kasi nga, yung pinaka-last na stitch niya, pag hindi mo nabuhol, kusa siya matatastas. Anyway guys, that's all for today. Kapag na-try ko ulit siya and medyo umokay naman siya sa ibang mga fabrics, I'll give an update about this one. Thank you so much, and I'll see you in my next video. Bye-bye!